Kailangan nating ayusin ang ilang mga bagay. Tara. Linyan, hindi ka ba? Hindi ako namatay? Nabigo ka, di ba? Ano bang sinasabi mo, ate? Hindi ko maintindihan. 7 taon na ang nakalipas, ikaw ay nakipagsabuatan sa doktor at hindi ako pinansin. Sa kasamaang palad. Buti na lang at hindi ako namatay. Ikaw, walang hiya. Nagbuntis ka ng hindi pa kasal? Ang mukha ng aming pamilya, Lin, ay tuluyang nawala. Ngayon, may kapal ka pang mukha na bumalik? Kung hindi ako dumating, paano ko mabibigyan si Yumeng ng regalo sa engagement? Linyan, hindi ka welcome dito. Guard, palabasin siya. Huwag galawin ang aking mommy! Ikaw, munting sinta dito, wala kang karapatang magsalita. Munting Sinta, huwag kang magpanggap dito. Bilis pumunta sa dihaw, inapi ang mommy ko! Ginoo Pei, may problema, may sumisira sa engagement party. Alam ko na, 7 taon na ang nakalipas. Na-aksidente ako at nawalan ng memorya. Si Lin Yumeng ang nag-alaga sa akin. Hindi ko alam kung bakit. May pakiramdam ako ng distansya sa kanya. Mahal, nagpapanood ka ba ng sobrang daming short dramas? Anong pinapalabas mo dito? Yung role na domineering CEO? Hindi kailangan umarte. Ako talaga yun. Ate, okay ka lang? Pagsisihan mo ito. Tingnan natin ano ang gusto mong ipabayad sa akin. Ano, sa tingin mo rin ba, ang dalawang cute na ito, nagsasalita ng walang kwenta, ganito na lang, ngayon isama mo silang dalawa. Lumuhod ka at humingi ng tawad sa akin. Pwede kong kalimutan ang lahat. Kung hindi, Tumahimik ka, puro kakalokohan. Walang utang na loob na anak. Bitawan mo na ang kapatid mo. dumating na si Moyan para sumuporta sa akin. Malapit ka nang mapahamak. Dali, itapon nyo ang 3 magagandang ito. Itapon nyo. Imulat mo ang iyong mga mata. Tingnan mong mabuti kung sino talaga ako. Nakikita nila ng malinaw. Ikaw ang tinatamaan. Hindi sobra, hindi kulang. 5 minuto. Sakto lang. Ikaw, munting nilalang. Ang aming Yumeng ay magiging asawa ni Pei. Kapag dumating si Amo Pei, ano ang gagawin mo? Pinapayuhan ko kayong maging mabait. Sila ay international champion sa Sanda. Dumating si Amo Pei. Bakit parang pamilyar siya sa akin? Moyan, tulungan mo ako. Bakit ang pamilyar niya sa akin? Nagkakilala ba tayo dati? Bitawan mo ako. Tulungan mo ako, pananagutan kita. Pitong taon na. Muli kitang nakita. Bakit may kaguluhan pa rin ang puso ko? Moyan, dumating ka na sa wakas. Inaapi nila ako, muntik na akong mamatay. Kailangan mong ipaglaban ako. Sino itong babae? Itong babae. 7 taon na ang nakalipas na aksidente si Moyan at nawala ng memorya. Sa mga nakaraang taon, gumawa ako ng mga alaala na matatamis na alaala nating dalawa. Ako lang ang nasa puso ni Moyan. Moyan ito kasi. Medyo nakakahiya. Siya ang ate ni Yumeng. Lin yan ang pangalan niya. Nagbuntis siya 7 taon na ang nakalipas. Nakipagtanan siya. Baka iniwan siya ng iba. Eto na, bumalik na naman siya. Nakipagtanan ba ako? Si Lin Yumeng ang nakakaalam. Binibining Lin, magsalita ka ng maayos. Ulo mo. Walang katwiran. Ang daddy at mommy ninyo, pwede ba kayong huwag mag-away? Hindi ba pwedeng, gaya ng mga magulang ng ibang bata, magmahalan ba kayo? Daddy. Bata mali kayo, hindi ako ang daddy ninyo. Inimbestigahan na ng nakababatang kapatid na babae, ikaw ang daddy namin. Ate, bakit mo tinuturuan ang mga bata na tumawag ng daddy sa maling tao? Masama ito sa kanila. Ang walang kwentang daddy bata pa pero bulag na. Pay mo yan. Hindi mo ako kilala, okay lang. Pati ang sarili mong anak nagkukunwaring hindi mo kilala, walang kwentang lalaki. Bulag ako. Moyan, wag mo na sila pansinin. Malamang,
Iyong lalaking iresponsable, hindi na sila gusto. Kaya ginagamit niya ang mga bata. Sinadya niyang maghanap ng mayaman na tatanggap sa kanyang anak. Miss Lin, pinapayuhan kita na hanapin ang tunay na ama ng 2 batang ito. Kung ayaw niyang managot, talagang hindi siya lalaki. O hindi siya lalaki ni tao man lang. Ano bang sinasabi mo? Bunso, sinusumpa ko ngayon ang lalaking iresponsable na iyon. Bakit ka naman excited? Baka naawa ka sa gwapong lalaki na iyon. Sinira mo ang engagement party ko, umalis ka agad dito. Miss Lin, kung ganyan ka, kailangan na kitang paalisin. Walang kwentang, Daddy. Paano mo nagawa na magsalita ng ganyan sa mami ko? Pagsisisihan mo ito. Nagbago na ako ng isip. Ang kontrata na 100 milyon. Ako mismo ang hahawak ngayon kanselahin ang partnership sa Pay. Kontrata na 100 milyon. Akala mo ba ito ay laruan na pera? Nakakatawa naman. Mr. Pay, may problema na kansela na ang kontrata na 100 milyon. Anong sinabi mo? Ikaw, bebe, bakit ang galing mo? Wala ang kapatid kong babae. Mayroon ka ba? Ikaw. Walang kwentang, tatay. Kung aapihin mo ulit si mami, ay hindi lang mawawala ang 1 bilyong proyekto na ganito kadali. Mga bata, sasabihin ko ulit, hindi ako ang daddy ninyo. At saka, ang 1 bilyon para sa Pay Group ay talagang wala lang. Narinig mo, ate? Isama mo na ang 2 bebe na ito. Umalis ka na. Ang aga mong magyabang, hintayin mo. Kuya, hindi pa kailangan ngayon ang pag-aksyon ng isang tulad mo. Panoorin mo ako, 3 minuto. Pipilitin kong umalis ang mga investor ng pamilya Lin at bawiin ang pondo. Ano? Ikaw mukhang sobra ka na sa pag-arte, di ba? 2 minuto. Linyan, pinapayuhan kita, isama mo ang 2 bebe na ito. Umalis ka na, para hindi ka na magmukhang tanga. 30 segundo. Kung hindi ka pa rin aalis, wag mo akong sisihin kung tatawag ako ng tao. Itatapon ko kayong 3 sa labas. Oras na! Bakit ngayon pa lang 3 minuto? Kami bakit wala pa rin nangyayari? Linzong, umalis na ang mga kasosyo. Umalis na. Paano nangyaring to? Walang imposible, walang kwentang, tatay. Basta't humingi ka ng tawad kay mami, pwede kong pag-isipan na patawarin ka. Napakataas ng katayuan ni Moyan. Gusto mo siyang humingi ng tawad kay Linyan? Imposible. Huwag mo akong sisihin kung ibagsak ko ang Pay Corporation. Bata, hindi ganon kahina ang Pay Corporation tulad ng iniisip mo. Matatag ang pundasyon ng Pay Corporation. Ang kumpanya ni Dangdang ay bagong pasok sa negosyo sa bansa. Kahit malakas ang pondo sa ngayon, kung maglalaban tayo, baka hindi siya manalo at malaking pagod din ito. Ding-ding dangdang ngayon pumunta tayo para magbigay ng regalo. Naibigay na ang regalo, umuwi na tayo. Nakakadiri dito, nakakainis. Susundin ko si mami. Ikaw na maliit na cute. Sino ang tinatawag mong maganda? Kung sino ang tinutukoy, siya ang nakakaalam. Bakit ako naawa sa batang ito? Kung ginalaw mo ang anak ko, lalaban ako hanggang kamatayan. Gusto ko lang, Ano ang iniisip mo? Binabalaan kita kung ayaw mo siyang kilalanin, lumayo ka sa kanila. Binabalaan kita, bawal mo na akong kilitiin. bakit ko naisip si Linyan? Bakit masakit ang puso ko sa nawalang alaala? Ano ba talaga ang nangyari? Pinalo mo si Moyan, nababaliw ka ba? Noon pa ba kilala na natin ang isa't isa? Peizong, tigilan mo na ang pagpapanggap mo. Wala nang saysay yan. Naibalik na ba ang alaala ni Moyan? Hindi pwede. Kailangan kong pigilan ito. Sa akin lang siya. Linyan, si Moyan ay ang aking fiancé. Bakit mo sinadyang sumandal sa kanyang mga bisig? Gusto mo bang sirain ang relasyon namin? Miss Lin, pwede ba tayong mag-usap? Wala akong interes sa mga babaero. Sana hanggang kamatayan ay huwag kayong maghiwalay. Huwag kayong maghiwalay. Para hindi na kayo manira ng iba. Mahal, alis na tayo. Bilisan mo, umalis na tayo. Umalis ka na, nakakasira ka ng paningin. President Pay, Tiananmen nag-reply na. Ano ang sabi ng Tiananmen?
President Pei, kung papayag ang Panginoon ng Tiananmen na tumulong, ang blood clot sa iyong utak ay maaaring matanggal. Kapag naalis na ang blood clot, makukuha ko na ang aking mga alaala at malalaman ko na kung ano talaga ang nangyari 7 taon na ang nakalipas. Ang dating humiling sa akin na lumabas ay si Daddy. Kaya pala ang lamig ni Daddy kay Mommy dahil nawalan siya ng memorya. Basta mapagaling ko si Daddy, tiyak na maaalala niya si Mommy. Mommy, hindi pa ako pwedeng umalis. Mananatili ako para gamutin si Daddy. Gamutin? Hindi pwede. Hindi dapat malaman ni Linyan na nawalan ng memorya si Moyan. Mommy, si Daddy ay... Kahit na may sakit si Moyan, hindi mo kailangan gamutin. Bakit mo itinulak ang bata? Alinmang bata ay mahalaga sa magulang. Dahil alam mo na ang bata ay mahalaga sa magulang, bakit hindi mo pa rin inaamin sina Dingding at Dangdang? May sakit talaga siya, pero yan ay usapin ng mental hospital. Huwag na nating pakialaman. Miss Lin, bakit may malaking galit ka sa akin? Sa pagitan natin, ano ba talaga ang nangyari? Dahil ikaw ay isang ganap na babaero? Moyan, ayos ka lang ba? Lin yan, kailangan kong malaman kung ano talaga ang nangyari sa atin. Linyan, nababaliw ka na ba? Paano mo nagawa yan kay Moyan? Si Mommy ay hindi baliw. Daddy, yung healing mo sa akin, pumayag na ako. Gagamutin na kita ngayon. Nakakatawa talaga. Sabi mo, hiniling ni Moyan na gamutin mo siya. Sino ka ba? Ang Panginoon ng Tiananmen? Tama ka. Ang kuya ko ay ang Panginoon ng Tiananmen. Linyan, ang tinuturuan mong bata ay talagang mahusay, dalawang sinungaling. Hindi ako sinungaling. Patutunayan ko ito sa'yo ngayon. Huwag mong hayaang hawakan niya si Moyan. Sino ang nakakaalam kung ano ang pinlano ng maliit na cute na ito? Little cutie, lumayo kay Moyan. Sa tingin ko, ikaw ay inutusan ni Linyan upang saktan si Moyan. Itinulak mo si Dingding. Oo, at ano? Sino ang nakakaalam kung ano ang gagawin niya kay Moyan? Tatay na walang kwenta, nakipagsabuatan ka sa sirena para saktan kami, tiyak na magsisisi ka. Hahaha. Nagsama-sama kayo para saktan ako, tiyak na magsisisi kayo. Ang batang ito ay may parehong tanda sa balat tulad ko, pati ang pag-uugali ay katulad ko noong bata ako. Maari bang siya talaga ang anak ko? Moyan, sinusubukan nilang manira tapos sasabihin nila tayo ang nang-aapi sa kanila. Ikaw ang nagtulak kay Dingding at sinasabi mong tayo ang nanggugulo. Natatakot ako na saktan nila si Moyan. Hindi sasaktan ng kapatid ko ang tatay na walang kwenta. Gusto lang niyang gamutin ang tatay na walang kwenta. Ang dami mong tubig sa utak. Bakit mo nagustuhan ang babaeng walang utak na ito? Ikaw, sweetie, papatayin kita. Huwag mong awayin ang kapatid ko. Sinadya mo akong itulak at saka... Bakit palagi mo akong pinipigilan na gamutin ang tatay na walang kwenta? Ano ba talaga ang nasa isip mo? Sino ang pumigil? Binabaliktad mo ang katotohanan, nagpapanggap kang pinuno ng Tianyi. Sino ang nakakaalam kung ano ang gagawin mo kay Moyan? Lin Yumeng, totoo bang ayaw mong gumaling ang sakit ko? Tama na, konti na lang. Mahal, kahit may sakit siya, hayaan na lang siyang mamatay. Huwag na kayong makialam sa kanya. Sa lungsod ng yun na ito, ang makakapagpagaling sa tatay na walang kwenta ay ang kapatid ko lang. Wala kayong mata. Huwag kayong magsisisi. Hindi kami magsisisi, Pekeng, umalis ka na. Kapag gumaling na ang tatay na walang kwenta, saka magkakaayos sila ni Mommy, hindi ako peke. Kaya ko talagang pagalingin si Daddy. Napakataas ng katungkulan ng pinuno ng Tianyi. Ikaw na maliit na bata ay pwedeng magpanggap? Oo, wala ka pang balahibo, nagpapanggap kang pinuno ng Tianyi. Kapag nalaman ng matanda na yon, tayo ang mapapahamak. Isama mo na ang dalawa mong cute, umalis. Pwede bang linisin mo ang bibig mo? Moyan, bakit ako sinisisi mo? Sila ang nang-api sa akin. Hindi kita inapi. Ikaw masamang babae, blacklist kita. I-blacklist mo ako, akala mo ba CEO ka? At ikaw, Pekeng isa. Ipapakita ko sa inyo ngayon kung ako ba talaga ang pinuno ng Tianyi. Ihanda ang kotse na galit ang pinuno, kailangang makarating sa loob ng 5 minuto. Huwag kang magsalita, parang totoo ang pag-arte mo. Saan mo natutunan iyan? 3, Para sa akin, pinahiya lang nila ang sarili nila. 2, Seguridad, palabasin ninyo sila. 1. Mabuhay ang pinuno.
Tumayo na kayong lahat. Salamat punong guro. May sabi-sabi, ang punong guro ng Tianyimen ay napaka-misteryoso. Bata pala siya. Talagang hindi ka panipaniwala. Huwag mong isiping dahil may mga artista ka, maniniwala ako sa mga kalokohan mo. Paniniwalaan ko na ang mga walang kwenta mong sinasabi. Bahala ka kung maniniwala ka o hindi. Anong artista? Tumahimik ka nga. Ano ka ba? Naku, Yumeng, anong sinasabi mo? Alam ko, binayaran kayo para gawin ito. Mayroon akong 100, kunin ninyo, sabihin mo sa lahat. Paano ka inutusan ni Lin yan? Walang umutusan sa akin. Bakit? Kulang pa ba ang 100? Sige, dadagdagan ko pa ng 100. 200, sapat na ba yan? Talagang wala nang hiya. Inay. Bakit mo sila binigyan ng pera? Nagpapanggap silang mga estudyante ng punong guro. Mapaparusahan din sila. Pero, sa huli ang bagay na ito ay inutos ni Lin yan kung sakaling kapag nalaman ng punong guro. Baka madamay tayo. Ikaw itong babae. Paano mo nagawang sakta ng pamilya Lin? Papatayin talaga kita. Nagising ang kanyang konsensya. Mo yan, bakit mo tinutulungan ang mga estranghero? Ano ang gulo? Hindi pa ba sapat ang kahihiyan? Masamang ama, ang kuya ko ang punong guro ng Tianyimen. Maaari niyang gamutin ang sakit mo. Anong gamot? Ikaw. Kung magsasalita ka pa ng isa, lumabas ka. Daddy, sige magsisimula na ako. Kung hindi mo kaya, sabihin mo lang. Sige. Tingting, Kuya, ayos ka lang ba? i-schedule ang pinakamagaling na doktor para gamutin ang kapatid ko. Mo yan, ayos ka lang ba? Okay lang ako. Tingting, Mami, nakaayos na ang doktor. Tara na! sige. Ayos ka lang ba? Mo yan, sabi ko na nga ba, mga scammer sila. Dugo ng dugo ang bibig. Kunwari pat leader ng templo. Tama, siguradong may sakit siya. Baka mahawa si Moyan. Pwede bang tumigil ka? Sumasakit na ulo ko sa'yo. Moyan, hindi na ako magsasalita. Ang engagement natin. Medyo hindi ako komportable. I-postpone ang engagement. Hey, Akala ko ba mahal na mahal ni Presidente si Yuming? Bakit bigla siyang umalis? Sa tingin ko, nag-aalala siya sa batang iyon. Mukhang may katapat si Yuming. Linyan. Sinira mo ang engagement party ko. Titingnan natin. Doktor, sagipin ang anak ko. Iwan niyo sa amin. Gagawin namin ang makakaya. Salamat. Mami, nasaktan kaya si kuya? Ang ibig mong sabihin sinadya ni mo yan? Doktor, kumusta na si Dingding? Bakit hindi pa siya nagigising? Wala namang mabigat na problema ang bata. Pero may lumang sugat sa katawan niya. Kailangan niyang magpahinga. Naiintindihan ko. Salamat, doktor. Akala ko si Pei mo yan ang dahilan. Nag-isip lang ako ng sobra. Mami? Huwag kang mag-alala. Walang mangyayaring masama kay kuya. Ako ang may kasalanan. Hindi ko kayo naalagaan ng maayos. Hindi ko man lang napansin na may lumang sugat pa si Dingding. Dingding. Mami, ang galing mo na. Kaya kong pagalingin si Daddy. Ganyan ka na? Iniisip mo pa rin gamutin ang tatay mong walang kwenta? Wala namang sakit si Pei mo yan. Ginagawa lang niya yun. Ayaw niya kaming kilalanin. Masyado pa ring malalim ang hindi pagkakaintindi ni Mami kay Daddy. Hindi ko pa kaya ngayon. Naalisin agad ang blood clot kay Daddy. Para bumukas ang mga meridian, kailangan silang magkasama ng madalas. Baka maalala ni Daddy si Mami. Mami, may collaboration project si ate sa kumpanya ni Daddy. Ikaw na ang makipag-usap. Hayaan mo si ate na manatili rito sa akin. Bakit kailangan si Mami ang makipag-usap? Kaya ko naman pumunta mag-isa. Paano ako makakampante kung ikaw lang? Hay, sige na, sasamahan na lang kita. Ay, sige.
Magpahinga ka na lang. Dangdang, alagaan mo si kuya. Darating na ang partner. Dumating na. Siya. Kuya, bakit mo pinapunta si Mommy para makipag-ayos? Pwede naman akong mag-utos sa sekretarya. Gusto ko lang bigyan ng pagkakataon sina Daddy at Mommy na magkaayos. May hindi pagkakaunawaan sila. Ganyan na ba talaga kasama si Daddy kay Mommy? Hindi ka ba natatakot na maapi si Mommy? Ate, mali ang pagkakaintindi ninyo ni Mommy. Hindi naman talaga masamang tao si Daddy. Ayoko! Wala akong marinig! Hi? Ginong Pay, Ikaw pala ang responsable. ano sa tingin mo hindi ako bagay? Mukhang hindi na kailangan pang pag-usapan ng ating partnership. Makulit. Kapag seryoso ka, mukha kang gwapo. Hindi ba't noong una? Talaga? Nagtrabaho na tayo dati. Pay mo yan. Ikaw itong lalaking walang kwenta. Nagpapanggap ka na hindi mo ako kilala. Walang kwenta, sakim ka. May fiancé ka na nga. Gusto mo pa akong hawakan. Si Lin Yumeng ang fiancé ko. Bakit ayaw ko siyang lapitan? Pero hindi ko mapigilan na lapitan si Lin Yan. Pasensya na. Nasobrahan ako. Si President Pay sa araw-araw ang lamig ng tao. Nagsorry pa kay Miss Lin. Mukhang talagang pinapahalagahan ni President Pay si Miss Lin. Umupo ka, Miss Lin. Tungkol sa project na ito, ang mga preparatory coordination, gagawin namin ng maayos. Pakiusap, maging panatag kayo. Ano ba talaga ang iniisip ko? Itong si Pay mo yan na walang kwenta, sobrang sinaktan ako. Bakit naiisip ko pa rin na napakagwapo niya? Ako na. Moyan, nagluto ako ng sopas ng tiyan ng baboy. Ikaw itong babaeng walang hiya, muli kang mga akit kay Moyan. Moyan, ako ang tunay mong fiancé. Nag-uusap lang kami tungkol sa trabaho. Mommy, okay ka lang? Okay lang ako. Bakit kayo nandito? Pinasasaktan mo ang mommy ko! Babayaran mo ito! Gusto mo akong pahirapan? Ah! Ikaw, munting sinta. Naglakas loob kang saktan ako. Hindi kita sinasaktan. Kanina, inubukan ng dugo sa mahinang tulak ko lang. Kaya, nasa panganib ang buhay mo anumang oras. At kaya kitang iligtas. Sinabi mo pa kanina na kaya mong iligtas si Moyan. Pero ikaw ang napunta sa ospital. Hindi ako naniniwala sa mga kalokohan mo. Dingding, kung hindi siya naniniwala, hindi mo na kailangang magsalita pa. Hindi lahat ay nagpapasalamat sa iyo. Mami, hindi ko inaasahan na magpapasalamat siya. Naaawa lang ako dahil bata pa siya. Mawawala na lang ng ganon. Sayang naman. Kuya, marami siyang ginawang masama. Hindi na kinaya ng langit. Kaya gusto nang kunin siya ng maaga. Wag na tayong makialam.
Hindi ako nakikialam. Gusto kong humingi siya sa akin na iligtas ko siya. Pilitin siyang sabihin 7 taon na ang nakalipas. Ang katotohanan ng paghihiwalay ni na Daddy at Mommy. Kung gusto niyang mamatay, hayaan na siya. Tara na. Huwag ninyong isipin na magkakasundo kayo. Kaya ninyo akong gawan ng anuman, malakas ang katawan ko. May meeting pa ako. Moyan. Linyan, dahil sa'yo. Kaya naging malamig si Moyan sa akin. Maghintay ka. Tita, nagpaalala lang ako sa iyo, bawal uminom ng may alkohol. Bawal matamaan ng mabigat na bagay. Mas mabilis kang mamamatay. Ikaw. Tara na. Bawal uminom ng may alkohol. Hindi ako naniniwala na mamamatay ako sa pag-inom. Okay naman ako. Totoo ang sinabi niya. Miss Lin. Doc, ano ang nangyari sa akin? Miss Lin, kanina lang kayo nahimatay sa daan. Dinala kayo rito, pero Totoo ba ang sinabi ni Dingding? Mamamatay na ako. Doktor, hindi naman ako mamamatay, di ba? Miss Lin, normal naman lahat ng mga indicators ng katawan mo. Ipinapakita ng datos na napakalusog mo. Sa maikling panahon, hindi ka naman mamamatay. Ang bobo ko naman kanina, naniwala pa ako sa sinabi ng sweetheart na yon. Tapos ikaw, bakit ka humihingal? Natakot ako. Ako ang nag-abono ng bayad sa ospital. Pwede nyo bang bayaran muna ang hospital bill? Wala sa aming mga Lin ang perang yan. Yumeng tingnan mo kung libre si Moyan, sabay tayong kumain. Gusto ko malaman kung ano ang plano ni Moyan tungkol sa kasal nyo. Ano bang totoo niyang plano? Papa, ako na ang bahala. Sige. Ang bulag ng tatay na yun! Kinukuha niyang fiancé yung ganong klaseng babae. Oo nga, pero bagay talaga silang dalawa. Para hindi na sila makagulo sa iba. Hi. Sina Mommy at si Dangdang ang laki ng galit nila kay Daddy. Mukhang magiging mahirap ang pag-aayos ni na Daddy at Mommy. Matagal na proseso ito. Dingding, may gusto ka bang kainin? Sabihin mo kay Mami. Ngayon, papakainin kita ng masustansya. Mommy, gusto ko ng lugaw. Sige. Malapit dito. May magandang lugawan malapit. Tara na. Yeah! Tara. Halika na, mga anak. Tingnan natin kung ano ang gusto nyong kainin. Pumili kayo kung ano ang gusto nyo. Gusto ko ito. Ito. At ito pa. Sige. Uy, andito ka rin pala, ate. Tatay, gusto mo rin kumain dito, no? Ano bang sinisigaw mo? Hindi siya ang tatay mo. Tita, mas magulo ang pulso mo kaysa dati. Kung magagalit ka pa at maapektuhan ang mga laman loob mo, bigla kang mamamatay. Tumahimik ka. Ang cute mo naman. Ano ba ang sinasabi mo? May 5 araw ka pa sana. Ngayon, sandali na lang, mamumula ang balat mo at magdurugo ang ilong mo. Mamamatay ka rin pagkatapos, pero kung kaya mong sabihin ang totoo 7 taon na ang nakaraan, baka maisipan kitang iligtas. 7 taon na ang nakaraan. Anong katotohanan? Anong 7 taon? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Moyan, tingnan mo, isinusumpa nila ako. Walang masama sa sinasabi ng bata. At saka wala ka namang nangyari. Tatay, hindi ko siya isinumpa. Nagpapaalala lang ako. Konti na lang ang oras. Ano ka? Isinumpa mo ba ang anak ko? Oo nga, ang cute mo naman. Isinumpa mo ang anak ko, papatayin kita. Sino ang gagalaw sa anak ko? Papatayin ko siya. Tama na, tumigil na kayong lahat. Moyan, bakit ka pumapanig sa iba? Ako ang nobya mo. Ano bang pakialam mo sa bata? Si Dingding parang hindi nagsisinungaling. Mr. Pei, ang ibig mong sabihin, mamamatay na talaga si Yumeng? Ang katawa-tawa naman, imposible.
Mr. Pei, hindi mo ba naisip na ang manghula ng buhay at kamatayan ay sobrang malayo sa katotohanan? Pinapayuhan kita, huwag kang maniwala sa daya. Tama ka. Ang manghula ng kamatayan. Talagang hindi ka paniwala. Sa palagay ko, ito ay pakana ni Lin yan. Kung ayaw mo maniwala, edi huwag, hindi naman ako ang mamamatay. Tita, sa katawan mo nagsimula ng mamula. Ay, Yumeng ang leeg mo. Tingnan mo. Eto. 3 minuto na lang ang natitira sa'yo. Kagat lang ng lamok kapag kinamot, namumula ang balat. Ano namang kakaiba dyan? At saka, sa 3 minuto mamamatay na. Tangang maniniwala sa'yo. Oo nga, sa murang edad masamang bagay ang natututunan ang magsinungaling. Pala sinungaling ka. Ang kuya ko ay hindi nagsisinungaling. Sige na Dangdang, hindi na natin sila papansinin. Yumeng, ang bata ay siguradong sigurado. Baka kailangan mong magpatingin sa ospital para pareho tayong kampante. Tatay, kakagaling ko lang sa ospital. Sabi ng doktor, ako ay napakalusog. Huwag kang maniwala sa kanila. Tama, sabi ng doktor walang problema, tiyak na walang problema. Itong batang ito, mas magaling pa ba sa doktor? 2 minuto na lang. Ay, ang galing-galing mong umarte. Kung hindi ako nagpa-check up sa ospital, maaari, maniwala na sana ako. Ang masamang ugali ng magulang na mamana ng anak, isang babaeng hindi disente. Paanong makapagpalaki ng mabuting anak? Huwag mong sasabihin ng mommy ko. Ang mommy ko ay ang pinakamabuting babae sa buong mundo. Ha ha ha, pinakamabuting babae sa buong mundo, buntis bago ikinasal, at nagtanan pa, at iniwan pa. Iniwan ano? Wala. Siyempre, iniwan ang ex-boyfriend. Pinaparatangan si mommy. Sa pagkakataong ito, kailangan kong ang masamang babae sabihin mismo ang nangyari 7 taon na ang nakaraan. Countdown 1 minuto, ang ilong mo ay dadugo na. Si Dingding ay maliit pa, hindi dapat magsinungaling. Hindi natin alam kung ang bata ay nagsisinungaling. Pero ang medical report ay hindi nagsisinungaling. Tita, sa loob ng kalahating minuto, magsusuka ng dugo at mamamatay. Kung sasabihin mo ang totoo, ililigtas kita agad. Dingding. Tumigil ka na. Countdown 11. Linyan. 7 taon na ang nakalipas, puno na ng kasinungalingan. Ngayon, ang anak mo ay katulad mo. Totoo pala ang sinabi mo. Yumeng, Yumeng! Yumeng gising ka, wag mo akong takutin. Tulungan mo akong tumayo. Tulungan mo akong tumayo. Ding-ding. Alam kong mali ako. Pakiusap, iligtas mo ako. Ngayon alam mo na kung gaano kagaling ang kuya ko, di ba? Huli na. Bakit ngayon ka lang? Basta iligtas mo ako, gagawin ko ang lahat. Gagawin ko ang lahat. Talaga bang gagawin mo lahat? Tututupad ako sa salita ko. Pakiusap, iligtas mo ako. Ayaw ko pang mamatay. Maaari kitang iligtas, pero dapat mong sabihin ang nangyari 7 taon na ang nakaraan kay daddy at mommy. Ano ba talaga ang nangyari? Sinamantala ng batang ito ang pagkakataon. Gusto niyang magkasundo sina Moyan at Linyan. Hindi pwede. Kung ayaw, edi wag. Mommy, umuwi na tayo. Umuwi na tayo. Sige, wag, sige. Pangako ko sa'yo, Yumeng, wag kang sasang-ayon sa kanya, ikaw. Ma. Wag ka nang magsalita, may plano ako. Basta iligtas mo ako, sasabihin ko ang nangyari 7 taon na ang nakaraan. Sasabihin ko ang nangyari 7 taon na ang nakaraan. Ayos na. Bumukas na ang mga meridian mo. Bumukas na ang mga meridian. May lakas na ako. Tay, nay, gumaling na ako talaga. Ngayon, masasabi mo na ba ang katotohanan 7 taon na ang nakaraan? Ako at si Pei Moyan, talaga bang nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan? Hindi pagkakaunawaan lang ba? Ako at si Lin yan, meron ba talagang romantikong nangyari sa amin? Meron ba talagang romantikong nangyari?
Ano ba talaga ang nangyari 7 taon na ang nakaraan? Gusto mo bang sabihin ko ang totoo? Huwag kang umasa. Huwag kang umasa. 7 taon na ang nakaraan, syempre si Linyan at ang ibang lalaki ay nagtanan. Syempre si Linyan at ang ibang lalaki ay nagtanan. Ikaw? Nagmamatigas ka pa? Natural na si Lin. Alam ko na magba-back out ka. Noong ginamot kita, hindi ko lubusang binuksan ang mga barado mong meridian. Hindi ko lubusang binuksan ang mga barado mong meridian. Hintayin mo na lang ang kamatayan. Mommy, umalis na tayo. Umalis na tayo. Linyan, huwag kang umalis. Pabayaan mo si Dingding na iligtas ang kapatid mo. Huwag kang umalis. Pabayaan mo si Dingding na iligtas ang kapatid mo. Talaga bang papapanoorin mo ang sarili mong kapatid na mamatay sa harap mo? Kaya niya akong panoorin na mamatay. Bakit hindi ko siya kayang panoorin? Bakit hindi ko siya kayang panoorin? Mali ako. Noong gabing maulan 7 taon na ang nakaraan, si Linyan at si Pei mo yan. Si Linyan at si Pei mo yan? 7 taon na ang nakalipas, gabing umuulan. Maulan na gabi. Bakit mo ako ginaganyan? Moyan! Moyan, anong nangyari sa'yo? Moyan, okay ka lang ba? Tara, sa ospital na tayo. Pagod ka na rin ngayon, umuwi muna tayo. Hindi pwede. Hindi mo pa ako ginagamot, hindi ka pwedeng umalis. Hindi ka mamamatay sa ngayon. Kailan malalaman ni Daddy ang totoo? Saka kita gagamutin. Kapag nagising na si Moyan, sasabihin ko na sa kanya ang totoo. Sinabi ni Dingding ito, malamang niloloko ako. Ganyan dapat? Mommy, gusto kong hintayin magising si Daddy bago umalis. Sige. Doktor, kumusta si Moyan? Wala na siyang problema, Mr. Pei, pero Niloko na niya ako. Nakikita siyang nasaktan. Bakit nag-aalala pa rin ako? Pero ano? kailangan niyang magpahinga. Huwag na siyang stressin. Naalala ba ni Daddy kanina? Kaya siya nahimatay dahil sa stress? Kapag gumaling na si Moyan, sasabihin ko na sa kanya ang totoo. Hindi siya pwedeng stressin ngayon. Sige, walang kwenta si Daddy. Hindi man lang kayanin ang ganitong stress. Ding-ding, wala na si Mr. Pei. Umuwi muna tayo. Mommy, umuwi na tayo. Tandaan niyo ang pangako ninyo na gagamutin ako. Ang tanga niya. Sabihin mo, may ginawa ka bang kalokohan? Ang dali pala niyang dayain. Akala niya mamamatay na siya. Makulit. Ganyan. Talagang niloko mo ako. Matagal na akong maayos. Naalala ko na. Pitong taon na ang nakalipas. Nung buntis ka, nakita kita. 7 taon na ang nakalipas, hindi lang yun ang nakita mo sa akin. Nagkaroon tayo ng anak, minahal mo ako ng buong puso, pero nagbago ang isip mo. Hindi na kailangan Ginoong Pei, mas mabuting alagaan mo ang iyong fiancé para hindi kayo magka-misunderstanding. Ginoong Pei, hindi ka ba nakakaintindi ng sinasabi ko? Malalaman ko ang totoo sa mga nangyari 7 taon na ang nakalipas. Ikaw lang mag-isa ang nag-aalaga ng anak. Nakakaawa ka nga. Tutulungan kitang hanapin ang ama ng bata. Ang ama ng bata? Kung ayaw mong masaktan ulit, umalis ka na ngayon. Wala naman akong masamang intensyon. Gusto lang kitang tulungan. Nagagalit si Mommy Bunso. Huwag ka nang mag-comment kung hindi mababali si Daddy.
Kung ayaw mo akong makita, okay lang. Hayaan mo na ang driver na ihatid kayo ng mga bata pa uwi. Hindi na. Kahit hindi mo na alagaan ang sarili mo, isipin mo naman ang mga bata. Kapag nabasa kayo ng ulan, magkakasakit kayo. Ngayon ka lang naalala ang mga bata. San ka ba dati? Tara na. Bakit ang sakit ng dibdib ko? Linyan, ikaw ang pumilit sa akin, papahiyain kita. Mami, sagutin mo na. Ako na ang magsusuklay kay Bunso. Kumusta? Anong sinabi mo? Hindi mo ba laging gustong malaman ang katotohanan 7 taon na ang nakalipas? Bibigyan kita ng pagkakataon. Pupunta ka ba o hindi? Sige, darating ako ng eksakto sa oras. Tingnan natin, ano na namang pakulo ni Lin Yumeng? Nanay, sino ang tumatawag? Nanay, sino ang tumatawag? Wala lang, oh. Nanay, may class reunion ako ngayon. Ang reunion, puro pagpapasikatan niyan. Nanay, dapat maganda ang suot mo. Dalhan mo ako ng gown at alahas. Ngayon na agad. Hindi na dangdang. Okay na itong suot ko, nanay. At saka, yung mga gown, hindi ako sanay sa mga yon. Nanay, saglit lang ako, babalik din. Dingding, alagaan mo ng mabuti ang kapatid mo. Oh, nanay, gagawin ko. Alagaan ko siya. Ang bait mo. Sige, alis na ako. Yumeng, dumating ka na. Ang katayuan mo ngayon ay hindi pangkaraniwan. Malapit ka nang maging Mrs. Pei. Yumeng, kapag yumaman ka na, huwag mo kaming kalimutan ang iyong mga kaibigan. Siyempre naman. Excuse me, tapos na ang lahat ng putahe. Kompleto na ang mga pagkain. Yumeng, tikman mo kung masarap. Huwag magmadali. May isa pang hindi pa dumarating. Isa pa. Linyan, may hiya ka ba? Pumunta ka pa rito? Eh hindi naman kasing kapal ng mukha mo. Ang yabang mong magpakita ng pagmamahalan, pero nakipag-agawan ka ng asawa? Ikaw? Eh hindi ka naman matatalo, ate. 7 taon na ang nakalipas. Naglandi ka sa iba. Nanganak ka ng isang anak. Ngayon, inaakit mo ang asawa ng iyong bayaw. Alam ko ang mga nangyari 7 taon na ang nakalipas. Mas alam mo yan sa puso mo. Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Kung hindi dahil sa'yo 7 taon na ang nakalipas, hindi ako mapapasa ng pagtakas kasama ang isang lalaki at ng masamang pangalan na nagkaroon ng anak sa labas. Ate, sa mga taong ito, naiinggit ka sa akin. Lahat ng akin gusto mong agawin. Ngayon, pinaparatangan mo pa ako. Noong araw, kilala ka sa pagiging malandi. Alam ng lahat. Ngayon gusto mo pang sisihin ang iba. Kung ako sa'yo, matagal na akong tumalon sa ilog, kasama ang 2 anak. Tumahimik ka. Ano bang karapatan ninyo para pag-usapan ng mga anak ko? Tama na. Matagal na ang nakalipas. Wala rin naman tayong ebidensya. Ang video nung araw ay nasa USB drive. Akala ko nawala na. Hindi ko inaasahan na itinago mo pa pala. Yumeng, anong ginagawa mo? Ito lang ang tanging ebidensya noong araw. Siya ang aking tunay na ate. Paano ko siya kayang saktan? Yumeng, masyado kang mabait. Ito pala ay isang bitag. Kahit pinoprotektahan ka ni Yumeng, may kapal ka pa ng mukha na landiin ang kanyang fiancé. Lin Yumeng, tigilan mo na ang pagpapanggap. Hindi ka ba nasusuka? Ako nga nasusuka. Ikaw, naduwag at mapangapi, walang hiya ka. Kapal ng muka. Sino pa bang mas makapal ang mukha kaysa kay Lin Yumeng? Ang nanay mo ay naging asawa sa pamamagitan ng pagiging kabit. Ikaw mismo, alam mong third party ka pero ginusto mo pa rin. Pinlano mo ang lahat para landiin si Pei Moyan. Kasinungalingan yan. Mahal ako ni Moyan kaya kami nag-engage. Bakit ka nag-aalala? Kung mahal ka nga ni Pei Moyan, bakit hindi ka pa niya pinapakasalan? Sobra na ang pangapi ng masamang tatay kay Mami. Bakit mo pa siya tinutulungan? Si Daddy ay nawalan ng memorya. Hindi niya sinasadya na saktan si Mami. Anong sinabi mo? Dati, may ipinahanap si Daddy. Sa akin lumapit. Sabi niya, nawalan siya ng memorya. Pinagamot niya ako sa kanya. Kapag naalis na ang namuong dugo, natural na babalik ang memorya niya. Paano kaya natin magagawa na maaga siyang makarecover? Sa pamamagitan ng sapat na stimulasyon para maalis ang lahat ng namuong dugo sa utak.
natural na babalik ang lahat ng memorya. Si Lin Yumeng! Siya ang pumipigil sa paggamot mo sa masamang tatay. Kung ganon, si Lin Yumeng ang may pakana. Oh, napakasama ni Lin Yumeng. Baka mapahamak si Mommy. Sinadya kong papuntahan si Mommy. Kapag si Daddy ay nakatanggap ng sapat na stimulasyon, tiyak na babalik ang memorya niya. Inihanda ko na ang lahat. Sige. Tara, hanapin natin si Mommy. Oh. Daddy, pumunta ka agad sa New Moon Hotel. Inapi si Mommy. Tara. Hindi ako pinakasalan ni Moyan dahil sa pang-akit mo. Ang yabang ni Lin yan. Ngayon ay dapat siyang turuan ng leksyon. Mga tao, hawakan ninyo ang maliit na halimaw na ito. Lin Yumeng, ganyan mo ako tratuhin. Hindi ka gagamutin ni Dingding, mamamatay ka. Akala mo hindi ko alam, matagal na akong gumaling. Paano mo nalaman? Dahil mahilig kang mang-akit ng lalaki, ngayon ipapakita ko sa lahat ng lalaki sa lunsod ng ulap ang iyong malaswang anyo. Anong gagawin mo? Mas mabilis pa. Ang presidente na ang pinakamabilis. Bitawan mo ako, anong ginagawa mo? Ate, wag mo akong hawakan. Huwag na mag-aksaya ng oras, enjoy ka lang. Bitawan mo ako. Bitawan mo si Mommy. Akala ko kung sino. Aba, itong dalawang cute. Hayaan niyong makita niyo kung gaano ka-cute ang nanay niyo. Tapang mga pikay, Mommy. Sige, atakihin niyo. Aray, Mommy, okay ka lang? Okay lang, mahal. bitawan mo ako agad. Lin, yan ang cute mo. Kung galawin mo ako, hindi ka papatawarin ni Moyan. Si Daddy ay magpaparusa para kay Mommy. Tapang mong apiyin si Mommy ko. Turuan mo siya ng leksyon. Mommy, simula ngayon ako na ang magpoprotekta sa'yo. Dangdang, napakadelikado niyan. Mag-aalala si Mommy. Mommy, huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala sa kapatid kong babae. Sige. Lin, yan, hindi kita palalampasin. Mas mabuting alalahanin mo ang sarili mo. Nabago na ang mukha mo. Matigas pa ang bibig mo. President Pei, dahan-dahan po. Dahan-dahan. Kayo ang nagutos na saktan ako. Sasabihin ko kay Moyan, tiyak na hindi kayo palalampasin ni Moyan. Talaga? Abangan natin. Moyan, dumating si Moyan para sumuporta sa akin. Patay kayo. Linyan, okay ka lang. Ako, okay lang. Nakita mo? Si Daddy ay pumunta para aliwin si Mommy. Ako ang nasaktan. Bakit mo inaalala si Lin yan? Bitawan ninyo ako. Moyan, tingnan mo naman ang ginawa sa akin. Hindi basta-basta nananakit sina Dingding at Dangdang. Moyan, bakit mo ipinagtatanggol ang dalawang ito, mga sinta? Huwag mong akalaing hindi ko alam inimbita mo si Linyan sa reunion para lang saktan si Linyan. Moyan, nagkakamali ka yata. Paano ko naman sasaktan ng ate ko? Wala. Sinabi na sa akin ni Dingding kanina pa ang tunay mong layunin sa pag-oorganisa ng reunion na ito ay para saktan si Linyan. Wala talaga. Nasaktan ang braso ni na Daddy at Mommy. Mr. Pei, ayos lang ito. Maliit na sugat lang. Huwag kang gumalaw, isasama kita sa ospital. Moyan. Nye. Linyan, hintayin mo ako. Sinta, ano ang gagawin mo? Ibalik mo sa akin ang USB.
Kinuha mo ang USB na ito para lang ipahiya si Mommy, panaginip lang yan. Hindi mo ba gustong makita ng lahat ang laman ng USB? Gagawin ko ang gusto mo. Ano ang gagawin mo? Siyempre, para malaman ng lahat na ikaw ang kabit, ikaw ang sumira sa relasyon ni na Daddy at Mommy. Sinta, huwag kang magsalita ng kalokohan. Bubugbugin kita. Kung saktan mo ako, ililigtas kita, o kaya'y wasakin ka. Kung ayaw mong maniwala, subukan mo. Bunso, pwede ka nang kumilos. Handang-handa na si Kuya. Ipapaalam ko sa buong Yuncheng kung sino talaga ang babaeng nangaakit ng asawa ng iba. Ikaw? Akala nyo ba na sa ganitong paraan ay malalaman ni Pei Moyan ang katotohanan? Masyado kayong walang muwang. Presidente Pei, hindi mo kailangang gawin ito. Kaya ko nang mag-isa. Huwag kang gumalaw. Hindi ka ba natatakot na magkamali ang iyong fiancé? Ako na ang bahala sa kanya. Ngayon, gusto ko lang sundin ang nararamdaman ko. Moyan! Moyan, sinabi mo na ang pinakamamahal mo ay ako lang. Paano mo masisira ang iyong pangako? Ngayon, naniniwala lang ako sa sarili kong nararamdaman. Hindi ikaw ang hinahanap ko. Tiyak na magsisisi ka. Wala ka ng pag-asa pero matigas ka pa rin. Dangdang, ipakita mo sa kanya kung sino talaga ang nagmamahal kay Daddy. Gagawin kong malaman ng lahat Na si Daddy at Mommy ang pinakamamahalan. Paano nangyari ito? Sa alala ko, si Yumeng yun. Nandito siya sa tabi ko, pero lumapit ako sa ibang babae. Kayo. Si Yumeng ay nagbigay ng sobra para sa akin. At gusto ko pa siyang lokohin. Moyan, alam kong naakit ka kamakailan ni Linyan at naligaw ka ng landas. Ngunit okay lang, mapapatawad kita. Mula ngayon, mamuhay tayong maayos. Okay ba? Yumeng, kasalanan ko. Sa ilang araw, ikakasal tayo. Gusto kong lumapit kay Linyan. Pero hindi ko kayang saktan si Yumeng. Tama na. Sa huli, walang tadhana. Pei mo yan, seryoso ka bang pakakasalan siya? Simula ngayon, lumayo na tayo sa isa't isa. Ang aking asawa ay si Yumeng lang. Kung ganon, bakit mo ako paulit-ulit na ginugulo? Kahit na alam mong sumuko na ako sa'yo, bakit lagi kang lumalabas kapag susuko na ako? Hinahayaan mo akong mahulog ng paunti-unti. Bakit mo ako ginaganito? Pasensya na, Miss Lin, kung nagdulot ako ng maling akala. Ang galing namang maling akala yan. Kasalanan ko na nagtiwala ako sa'yo. Hindi na ako dapat umasa sa'yo. Ang tanga ko talaga. Alam ko na noon pa, hinalungkat ni Dingding ang laman ng USB ko. Nagpapanggap lang ako kanina para lang maniwala kayo. Linyan, talo ka na. Si Linyan ang cute-cute, nagkukunwaring inosente, nagpapakita pa sa harap ng tunay na asawa. Ngayon, buong lungsod alam na, siya ang kabit. Kung ako yon, mas gusto ko pang mabanggo sa pader. Mami, huwag kang malungkot. Nandito pa naman kami ni Kuya. Hindi na natin kailangan si Daddy. Mami, mali ako. Hindi na ako hahanap ng ibang daddy. Patay na si Daddy. Hindi siya karapat dapat maging daddy namin. Miss Lin, kung ako ang nagdulot ng maling akala, maaari kitang bayaran. Ano man ang gusto mo. Hindi bayad ang hanap ko. Maliban sa pera, wala akong maibibigay kahit ano. Ikakasal na ako agad kay Yumeng. Simula ngayon, pakiusap kayo at ang mga bata. Huwag na kaming gambalain. Ako ang gumagambala sa'yo, nakakatawa. Sa isang lalaki, 2 beses akong nadapa. 2 beses. Tama na, Pei mo yan. Huwag ka nang magpanggap. Nakalimutan ko ang sakit ng sampal. Simula ngayon, magkaiba na ang landas natin. Wala nang kinalaman ng isa't isa.
Sana'y walang panahong magkasama. Mula ngayon, estranghero na tayo. Pay mo yan. Simula ngayon. Wala na tayong relasyon. Mami! Mo yan. Ito ang pamana ng pamilya Pay. Bracelet na jade para sa manugang. Ngayon, asawa na kita. Mo yan. Naalala ko na. Naalala ko na. Sawa na ako sa linyang yan. Huwag mo kung hawakan ka diri. Ang galing naalala na ni Daddy. Talagang naalala ni mo yan, kung gayon malalaman niya ang panlilinlang ko. Tapos na talaga. Itong pulseras na ito ay bigay sa akin ng lola ko. Bakit nasa iyo ito? Mo yan, tumigil ka na sa pagpapanggap. Mo yan? Daddy, sobrang binigo mo ako. Ayaw na kita. Oh, maghahanap tayo ng bagong daddy. Okay ka lang? Okay lang. Mga anak, uwi na tayo. Nakakainis, umalis na kayo. Kayo ang lumayo. Kayo ang tunay na nakakainis. Ikaw? Ang pulseras na jade ng lola ko. Bakit nasa kay Lin yan? Ninakaw ni Linyan yun. Simula bata, bully na siya. Hindi ko na rin nakuha pabalik. Oo, ganyan talaga si Lin yan. Mapang-api, kawawa naman si Yumeng. Marami siyang pinagdaanan. Mr. Pei, ang pagmamahalan ninyo ni Yumeng, nasaksihan namin, wag mong sasayangin si Yumeng. Oo, Mr. Pei, kailan mo balak pakasalan si Yumeng? Ang nasa malaking screen ay si Lin Yumeng. Bakit ang nasa isip ko ay si Lin Yan? Mo yan? Kanina mo pa, hindi naman siguro biro lang yan, di ba? Pagkatapos ko sa trabaho, aayusin ko na ang kasal. Ikakasal kayo sa makalawa. Ma, wag na po kayong makialam dito. Alam na ng buong Yuncheng na nagmamahalan kayo ni Yumeng. Paghihintayin mo pa ba si Yumeng? Saan naman ilalagay ang dangal ng pamilya natin? Tita, Yumeng, huwag kang mag-alala. Ikaw ang itinakda kong manugang. Kung hindi mo pa kakasalan si Yumeng, magpapakamatay ako sa harap mo. Naiintindihan ko. Yan, ang hirap ka naming hanapin. Ate, nakita ko na kayo sa wakas. Ate, ang hirap ng dinanas mo at ng anak mo sa mga nakaraang taon. Simula ngayon, ang mga kuya mo, hindi ka na pababayaan kahit sandali. Wow, kayo ba ang mga tito ko? Ang pogi nyo. Tama nga pala. Nasaan si ate? Bakit hindi siya sumama? Si nanay, pumanaw na siya. Bago siya pumanaw, ikaw pa rin ang nasa isip niya. Alam naming marami kang pinagdaanan sa mga nakaraang taon. Huwag kang mag-alala. Aalamin namin ang lahat kung ang paninirang puri sa'yo ay may kinalaman nga kay Pei mo yan. Hindi namin siya patatawarin. Tito, pwede bang wag mo nang banggitin yung malas na lalaki? Isasama ko kayo sa bahay. Maraming masarap sa bahay ko. Tito, sunduin kita pa uwi, okay? Tara na. Tara na. Bunso, dito ka nakatira. Ang lungkot naman dito, umakyat ka na at mag-empake. Lilipat tayo sa malaking bahay. Hindi na kuya, okay naman dito. Uy, ikaw ang prinsesa namin. Paano ka matitiis ng ganito? Bukas, magpapadala ako ng tao para ayusin ito ng maayos. Huwag kang tumanggi ha. Sige. Ginong Fu, ang representative ng PACE ay dumating na. Ano ang gusto ninyo? Alam ko, babalik ako agad. Ang PACE ay darating para sa partnership. Tingnan natin kung gaano siya kagaling. Kuya at pangalawang kuya, sige magtrabaho na kayo. Ako na ang sasama kay Bunso. Wala nang kailangan sumama sa akin.
Xuan, ikaw muna, isama mo si Yan at ang mga bata at bumili ng mga regalo. Malapit na ang kaarawan ng mga bata. Siguradong matatapos ang misyon. Tara na, bibili tayo ng regalo. Tara na. Bye, Tito. Tito, si Dangdang ay gusto ng magandang damit. Walang problema, tara na. Mommy! Halika, hipan ko para sa'yo. Bakit ang sakit ng pakiramdam ko? Baka ako... Salamat, kuya. Sis, wala na ang nakaraan. Sana tumingin ka sa hinaharap. Naiintindihan ko. Tara, bibilhan kita ng bagong damit para magbago ang mood natin. Mommy, bilis tayo. Bibili tayo ng magagandang damit. Tara na. Ang ganda ng gown na ito. Ang ganda talaga ng gown. Sino bang batang iyan? Kung masira, kaya mo bang bayaran? Hoy, bakit ka nagsasalita ng ganyan? Totoo ang sinasabi ko. Tingnan niyo ang itsura niyo, mukhang mahihirap. Kung hindi afford, umalis na kayo. Mababa talaga ang pamantayan ng tindahan nyo. Kahit sino pinapasok nyo, pati mga walang kwenta. Ikaw na walang utang na loob, nakakapunta ka pa. Bakit ba hindi ako pwede? Sino ang walang utang na loob? Kung hindi dahil sa kuya ko na nagpagamot sa'yo, patay ka na sana ng maraming beses. Ano ba ang sinasabi mo, cute? Kailangan kitang disiplinahin ng maayos. Ang tapang mo. Linyan, ang galing mo talaga. Ang tagal na ba? Nakikipaglandi ka na naman sa ibang lalaki. Hindi naman, mami ko. Alam ng buong lunsod ng yun, ang mami mo ang pinakawalang hiya. Tumahimik ka. Sino ba ang hindi nakakaalam na mas wala kang hiya? Ang kapal ng mukha mong agawin ng asawa ng ate mo. Hindi ko naman inagaw si Pay mo yan. Si Moyan mismo ang may gusto sa akin, siguro. Siguro dahil mas bata ako sa ate ko. Ang pangit na ng mukha mo. At bata ka pa. Ewan ko ba kung bakit bulag ang tatay mong walang kwenta at nagustuhan ka pa niya. Tita, huwag mong sabihin yan. Si daddy, si mami lang ang nasa puso niya. Yung daddy na sinasabi mo, bukas ay ikakasal na siya sa akin. Ako lang ang nasa puso niya. Ano, Pay mo yan? Pinili mo pang bukas ang kasal. Iyon ang araw na isinilang ko sina Dingding at Dangdang. Ang lupit mo talaga. Imposibleng pakasalan ka ni daddy. Bakit hindi ka maniwala? Bukas dapat nakadilat ang mga mata nyo. Tingnan ninyong mabuti. Ate, baka natatakot kang pumunta? Wala akong kinakatakutan. Kami ni Moyan, bukas naghihintay kami sa inyo. Huwag kang mag-alala, darating kami sa tamang oras. Hinihintay kita bukas. Kuya, bakit mo pinayagan si mommy? Kailangan nating magpatuloy sa buhay, harapin ang nakaraan ng buong tapang. Siyempre, para makita ang pagkakamali ni daddy. Tama si Dingding, para kay Pay mo yan wala na akong pag-asa. Ang pagpunta sa kasal niya ngayon ay magiging huling paalam sa nakaraan. Kailangan mo ba ng kasama? Okay lang, kaya ko nang mag-isa. Tito, huwag kang mag-alala. Ako at si kuya ang mag-aalaga kay mommy. Oh, Pumunta ako sa kasal ni Pay mo yan. Medyo hindi maganda ang pakiramdam ko. Baka, hindi naman, wala na akong nararamdaman para sa kanya. Mami, huwag kang ganyan. Ngayon ang araw mo. Anong araw ko? Ngayon ay araw ni na Pay mo yan at Lin Yumeng. Mami, itaas mo ang iyong ulo. Bawiin si daddy. Huwag kang magsalita ng ganyan. Baka magkamali ang iba. Anong misunderstanding? Wala lang. Bakit ka napadaan ngayon? Siyempre ang fiancé mo ang nag-imbita sa akin. Kung hindi, bakit ako nandito? Mukhang mahal pa rin ni daddy si mommy. Kailangan natin silang pagtulungan. Nandito na si ate. Sigurado dumating ka para batiin ako at si Moyan, di ba? Oo nga. Binabati ko kayo. Maligayang bagong kasal. Sana magkasama kayo habang buhay. Salamat sa magandang salita, ate. Moyan, naghihintay pa ang mga bisita sa atin. Umalis na tayo.
Linyan, dahil nandito ka na, hindi ako magbibigay ng malaking regalo ay hindi tama. Mga anak, gutom ba kayo? Dadalhin ko kayo sa masarap na pagkain. Tara. Ay, welcome. Kain! Mag-ayos kayo ng sarili ninyo. Oy, darating na sila. Sige. Ay, kayo rin pala. Tara. Linyan, babalaan kita. Ngayon ang engagement party ng kapatid mo. Huwag kang gumawa ng gulo dito. Bastos na babae. Kung magulo mo ang magandang okasyon ni Yumeng, pagsisisihan mo. Maniniwala ka ba? Ngayon ko na ipaparanas sa'yo ang pagsisisi. Oy, ang tapang ng sinabi mo? Maya-maya tingnan natin kung makakatawa pa kayo. Pitong taon na ang nakalipas, si Linyan ay tumakas kasama ang kanyang syota. Ngayon, ginulo niya ang engagement party. Baka gusto niyang akitin ulit si President Pei. Hindi mo akalain, di ba? Si Linyan pala ay ganitong tao. Pero ang pamilya Lin dalawang babae na nag-aagawan sa iisang lalaki ay isang magandang palabas. Pakinggan mo, tingnan mo ito lahat ang gawa mo. Ikaw, suwail na anak! Tingnan mo, papaluin kita! Ate, bakit mo tinulak si tatay? Huwag kang mag-claim ng kamag-anak dito. Ang nanay ko ay ako lang ang anak na babae. Naglakas loob ka bang magsalita ng ganyan? Ang mukha ng pamilya Lin ay nawala na dahil sa'yo. Noong hindi pa lumalamig ang bangkay ng nanay ko, dinala mo itong babaeng manloloko sa ating bahay. Saan ako makakapantay sa'yo? Anong sinasabi mo? Tatay, pakalmahin ninyo ang inyong sarili. Okay lang ako. Ang cute nito. Talagang suwail. Ikaw at itong babaeng manloloko ay nag-iingay dito. May karapatan ka bang magsabi sa akin? Ate? Ang mga taong gusto ko lagi mong inaagaw. Ngayon mas lalo na. Bakit hindi mo makita ang kaligayahan ko? Lin Yumeng, ang galing mong umarte. Sayang hindi ka naging artista. Ikaw? Yumeng, huwag kang matakot. Ikaw ang napili kong manugang. Walang makakagalit sa'yo. Bilisan mo itong babaeng nanggugulo ay palayasin mo. Nanay, huwag kang ganyan. Anong ginagawa ko? Si Yumeng ang asawa mo. Itong babae ay may koneksyon kay Xiao Keai. At nanganak pa ng isang Keai. At pinoprotektahan mo pa siya? 7 taon na ang nakalipas, hindi ako nagtanan kasama si Xiao Keai. May isang taong may lakas ng loob na gawin pero walang panindigan. Linyan, ano ang ibig sabihin nito? Ano ba talaga ang nangyari sa pagitan natin? Miss Lin, 7 taon na ang nakalipas, ano ba talaga ang nangyari sa atin? Moyan. Si Linyan noon ay tumakas kasama ang kanyang kasintahan 7 taon na ang nakalipas. Ito ay nagulat sa buong lungsod ng Yun. Sa mga nandito, sino ang hindi nakakaalam? Walang hindi nakakaalam. Kung hindi ka naniniwala, magtanong ka. Oo nga, si Linyan noon ay tumakas kasama ang kanyang kasintahan. Talagang pinahiya ang pamilya Lin sa sobrang hiya. Tama nga. Hindi sapat ang pagtakas kasama ang kasintahan. Naglakas loob pa siyang mang-akit sa sarili niyang bayaw. Ang ganyang tao, mamatay na lang kaya? Talaga bang siya? Moyan, pakasal ka ng maayos kay Yumeng. Tulad ng babaeng ito, dapat palayasin. Mamaya darating ang 3 binata ng pamilya Fu. Huwag nating hayaang tawanan nila tayo. Oo nga mo yan. Dahil ayaw tayong pagpalain ni Linyan, kaya umalis na lang siya. Halika rito. Palayasin sila. Ang lalakas ng loob ninyo, nangahas kayo nasaktan ng mami ko! Tumahimik ka. Umalis ka na. Dangdang. Kayo ay nangasaktan ng aking kapatid at si mami, pagsisiyan ninyo ito. Ayos ka lang ba, Dangdang? Si mami na ang bahala sa'yo. Hindi mo na kayang protektahan ang sarili mo, gusto mo pang protektahan ang munting ito? Nakakatawa talaga. Eh ako ba ang makakapagdesisyon? Siya na naman. Mukhang ang relasyon nila ay talagang hindi ordinaryo. Hindi ba yun ang munting ginoo ng Fu, si Fu Xuan? Nagdala siya ng maraming regalo. Para bang nagbibigay ng regalo? Hindi ko narinig na ang Fu ay may connection sa Pei. Natural lang yun. Ngayon ay araw ng kasal ng aking anak na babae, syempre nagdadala ng regalo iyon. Yumeng nga,
Sa tingin ko malamang para sa iyo ang mga regalo. Pero hindi ko siya kilala. Ay, bobo mong bata ka. Sa ganda mong ito sa Yuncheng ay kilala ng lahat. Baka dahil sa iyong kasikatan. Jiguo. Ang ating anak ay nagbibigay karangalan si Ginoong Fu ay personal na nagdala ng regalo. Yumeng, pumunta ka na. Huwag mong patagalin si Ginoong Fu. Tama si tatay, pupunta na ako. Gusto kong malaman ng buong Yuncheng na ngayong araw na ito, ako si Lin Yumeng ay kung gaano ako kasikat. Hindi ko akalain na si Ginoong Fu ay sobrang gusto pala ako. Ang mga alahas at gown ay ang paborito ko. Salamat, Ginoong Fu, gusto ko ang mga regalong iyon. Ang mga regalong ito ay walang kinalaman kahit isang piso sa'yo. Walang kinalaman sa akin. Sa iyong matandang babae na ina. It ay para sa aking mommy. Gusto mo bang pakinggan ang iyong sinasabi? Nakakatawa ka. Oo nga, ang kilalang Ginoong Fu ay nagbigay ng napakamahal na regalo sa balong ito na may anak. Nakakatawa talaga. Ang mga ito ay para sa akin. Kung ang mga regalong ito ay para sa iyo, ako si Lin Yumeng ay kakain ng tae ng pabaliktad. Oras na para malaman ang totoo. Ang mga regalong ito ay para kay Linyan. Ang mga regalong ito ay para kay Linyan. Ano? Lahat, tumingin kayong mabuti. Paano ba kumain ng pabaliktad habang nakasuot ng palda? Ikaw ang cute mo, tumahimik ka nga. Bakit nangako ka pero hindi mo ginagawa? Ang pamilya nyo sa Lin, ganyan ba kayo magpalaki ng anak? Oo nga, talaga bang para kay Lin yan ang bigay ni Amo Fu? Akala ko para kay Lin Yumeng. Hindi mo ba nakita? Galit na galit si Lin Yumeng. Kanina pa siya nagsasabi na kakain siya ng pabaliktad. Amo Fu, nagkamali ka yata? Si Lin yan, isang babaeng walang hiya, may 2 pang anak. Paano mo siya bibigyan ng regalo? Kung hindi sa kanya, sa'yo ba? Ang mga taong walang modo tulad mo, kahit isang salita lang nakakasuka na. Ikaw? Alam ko na. Ikaw yung tumakas kasama si Lin yan, 7 taon na ang nakalipas, di ba? Kaya pala sobra mo siyang ipinagtatanggol. Ang pamilya Fu ay isa namang mayamang angkan. Paano sila nagkaanak ng tulad mo? Sabihin mo nga anong klaseng mundo ito. Ang isang kaibig-ibig ay naglalakas loob na? Lin Yumeng, parang artista ka sa pagpapalit ng muka. Ang bilis mong magbago ng ekspresyon. Sabihin mo, hindi ba siya ang cute mo? Eddie, siya ba talaga ang lalaking sumama kay Linyan papuntang ibang bansa? Pero bakit ang sakit ng dibdib ko? May nararamdaman ba ako kay Linyan? Hindi siya iba, akin siya. Ano siya sa'yo? Bakit hindi ka nagsasalita? Sa tingin ko, may tinatago ka. Tumahimik ka kung gagalawin mo pa si Yan pagsisisihan mo. Ay nako! Tingnan nyo, makinig kayo. Ang tawagan nila ay napaka-close. Sino ang maniniwala na wala kayo? Kung gusto mong maniwala, edi maniwala ka. Tama na. Sinasabi ko sa'yo, pinalayas ka na sa pamilya Lin. Ngayon, umalis ka na. Tama? Nakakasama ka ng loob, nahihiya ka pa bang dumalo sa kasal, pwe? Kung hindi ako tinawag ni Lin Yumeng, hindi talaga ako pupunta. Pero, si Presidente Pei ang may-ari rito. Kung gusto niyo akong palayasin, kailangang sabihin ni Presidente Pei mismo. Mo yan. Ate, halata namang gusto mong sirain ang ating kasalan. Papuntahin mo siya? Ikaw ang nagkamali ng pagkakakilala at saka ang bisita ay panauhin. Ang pamilya Pei ay hindi ganoon kakuripot. Mo yan? Si Yumeng ang magiging asawa mo, dapat kang pumanig sa kanya. Bakit ka nagsasalita para sa iba? Ma, sumusunod ako sa tama, hindi sa kamag-anak. Magaling, sumusunod sa tama, hindi sa kamag-anak. Ang ginawa mo kay Yan 7 taon na ang nakaraan, sisingilin kita. 7 taon na ang nakaraan, inapi ko si Linyan. Tama na, hindi na kailangang pag-usapan. Tara na. 7 taon na ang nakaraan tayo. Ano ba talaga ang nangyari? Bitawan mo siya. Bitawan mo siya. Bitawan mo siya. Si Fu Yuncheng ang malaking negosyante at si Fu Yunjo ang henyo sa pamumuhunan. Dumating din sila. Anong araw ngayon? Makikita ang 3 ginoo ng pamilya Fu na magkakasama. Yan. Okay ka lang ba? Okay lang. Mo yan, okay ka lang ba? Okay lang. Lin yan. Wala ka talagang hiya.
Hindi ko akalaing hindi ka lang nambobola ng isang lalaki, nambobola ka pa ng 3 magkakapatid. Sa palagay ko, ikaw ang marumi. Di ang tingin mo sa lahat ay marumi. Si Yanyan ay hindi katulad mo. Walang kahihiyan. Huwag mong isipin na dahil ginuo ka ng pwede mo nang apihin ang anak ko. Kung ano ang puno, siya ang bunga. Ang anak ng daga, marunong ding maghukay. Kaya pala, si Lin Yumeng ay ganito kawalang hiya. Hoy, ano bang sinasabi mo? Kung kasinungalingan ba yan, ikaw ang mas nakakaalam sa sarili mo. Hindi ko kayo papayag na sabihin yan sa nanay ko. Hindi kayo welcome dito. Umalis kayo agad. Akala mo ba gusto namin dito? Binabalaan kita. Kunin mo na ang 2 mong bastos na anak at umalis na kayo. Hindi kayo welcome sa pamilya Lin. Ang mami ko, ang pinakamasamang bagay sa buhay niya ay ang ipinanganak sa pamilya Lin. Hoy, ikaw. Ikaw na munting bastos na bata kung hindi kita saktan. Aray, lumayas ka. Kung gagalawin mo siya, papatayin kita. Tingnan ninyo ito, sinalakay kami ng pamilya Fu. Tingnan ninyo lahat, anong klaseng tao ito? Ito ay para sa iyo. Akala mo hindi namin alam? Noong araw paano mo inapi si Yanyan at ang mga bata? Ngayon kung ikaw ay maglalakas loob na saktan sila kahit isang buhok, ako ay itataboy kayo palabas ng lungsod ng yon. Kanino sa inyong 3 talaga itong bata? Hindi ko maiwasang sabihin talagang marunong maglaro si ate. Para maghanap ng sandalan, ipinagbibili niya ang sarili niya at naghahanap siya ng 3 magkakapatid. Tumahimik ka. Moyan, bakit ako sinisi mo? Sinasabi ko lang ang totoo. Linyan? Sila ba ang hinanap mong sandalan? Kay Moyan, ganyan mo ba talaga ako iniisip? Oo, ano ngayon? Ang pangako ng ibang tao ay salita lamang. Mananatili ka bang mabuti sa akin palagi? Huwag kang mag-alala. Ako ang magiging sandalan mo habang buhay. Hindi ka karapat-dapat maging tatay ko. Yanyan, umalis na tayo. Umalis na kayo, huwag sirain ang kasal ko. Kung hindi ka nagsasalita, Huwag mag-aaklang pipi ka. si Dingding ay kamukha ko at pati ang paraan niya ng pagsasalita ay kamukha ko. Kaya siya ba ay... Ang batang ito kung paano siya makipag-usap at kumilos kay Mr. Pei ay eksaktong kapareho. Baka ito ang anak ni Mr. Pei? Kung gayon 7 taon na ang nakalipas, si Lin Yan. Hindi kaya si Dingding Dangdang ay talagang anak ko. Ang batang ito ay talagang medyo kamukha si Moyan, pero si Moyan ay tiyak na hindi makikipag-ugnayan sa ganoong uri ng babae. Tumahimik ka. Paano sila magiging anak ni Moyan? Hindi lahat ay handang magpaalipin sa inyong pamilya. Anong ibig mong sabihin? Ano ang ibig kong sabihin? Alam na alam mo sa puso mo, umalis na tayo. Ma, ang sinabi niya na para sa aming pamilya ang magpaalipin. Ano ang ibig sabihin? Moyan, ate nagsasalita na siya ng kung ano-ano. Hindi kita tinatanong. Ano pa bang ibig sabihin? May chismis na sobra akong masungit at magiging masamang biyenan dali, ituloy na ang engagement ceremony. Yumeng, ito ang heirloom jade pendant ng pamilya Pei. Ngayon, ibibigay ko na ito sa'yo. Ano ito? Ibinigay ito ng lola ko sa magiging asawa ng kanyang apo. Ang pendant na ito ay pamana ng pamilya Pei. Hindi ko basta-basta hahayaan na mapunta ito kay Lin Yumeng. Moyan, ikaw. Itong kwintas. Kailangan may anak na ang pamilya Pei saka pa lang karapat-dapat na magmana. Hindi pa ito ang tamang panahon. Pagkatapos ninyong magpakasal, hindi ba ito mangyayari maaga o huli? Ma, hindi angkop ang araw na ito. Ipapagawa ko kay assistant mo na pumili ng ibang araw. May gagawin pa ako sa kumpanya, mauna na ako. Yan, umuwi na tayo. Oo mga kuya, hindi namin kayo gustong makaramdam ng sama. Anong damit ang gusto mo? Bibilhin ni kuya ang mall para sa'yo. Yan, anong gusto mong kainin? Isasama ka ni kuya. Hindi na mga kuya, sige magtrabaho na kayo. 3 tiyuhin, huwag kayong mag-alala, ako na ang mag-aalaga kay Mommy. At ako rin. Ang bait ninyo sa mga susunod na araw, isasama ka ni Tiyuhin kumain ng masarap na pagkain, okay? Sige. Kumaway kayo kay Tiyuhin. Bye-bye. Ang nangyari 7 taon na ang nakalipas alamin ng malinaw. Oo, President Pei.
oras si President Pei, mas mabuti pang alalahanin ang sarili niyang fiancé para hindi mapagkamalan. Mr. Pei, hindi mo ba naiintindihan ang sinasabi ko? Ang nangyari 7 taon na ang nakalipas, aalamin ko ang katotohanan. Ano ang kinalaman ko doon? Miss Lin, sa pagitan natin, maaaring may misunderstanding, pakibigyan mo ako ng pagkakataong magpaliwanag. Huwag mong istorbohin sina Daddy at Mommy. Sige. Sige, bibigyan kita ng pagkakataong magpaliwanag. Sumakay muna tayo. Ihahatid ko kayo sa bahay. Mr. Pei, dumating na ang sasakyan. Paupuin muna sina Dingding at Dangdang sa kotse. Salamat, Daddy. Tara na. Pumunta sa bahay ng mga Lin. Opo, Mr. Pei. Hindi pwede. Kailangan kong gumawa ng paraan. Sina Ginoong Pei at Binibining Lin nagkayakap na sila. Siguradong matutuwa si Ginoong Pei, ang sahod ko ngayong buwan. Malamang tataas. Paano ka nagmamaneho? Ginoong Pei, kasalanan ko po, mag-iingat ako. Ginoong Pei, hanggang dito na lang. Daddy, nasa pintuan ka na, pumasok ka na at kumain. Dangdang, tara na. Daddy, maupo ka muna, kukuha ako ng juice para sa'yo. Ito ang mami ko, paborito niyang juice. Ang mango juice na ito. Paborito ko rin. Mommy, hayaan mo si Daddy matikman ang luto mo. Simpleng pagkain lang, hindi bagay sa panlasa ni Ginoong Pei. Kain na lang kahit ganito. Miss Lin, nagpapakumbaba ka. Ang mga putahe mo mukhang masarap. Parang chef ang luto ni Mommy. Daddy, kumain ka na. Oo. Ginoong Pei, nagkamali ang mga tauhan ko ginawang ang prime beef premium seafood. Tingnan mo. Ipadala sa bahay ng mga Lin. Daddy, ano ang ipapadala mo? Hindi naman ako pwedeng kumain ng libre magpadala ng ilang seafood. Masamang tatay talaga, hindi man lang alam na allergic kami sa seafood, hindi niya alam. Allergic din sila sa seafood. Allergic kayo sa seafood? Gusto mo pa maging daddy namin? Hindi ka karapat-dapat. Sa susunod ay tatandaan ko. Kain na tayo. Tulungan kita. Ay, hindi na kailangan. Kung malaman ng iba na si Boss Pei ay naguhugas ng plato rito, baka kainin ako ni Lin Yumeng. Siguradong kakainin niya ako. Kuya, bakit mo tinutulungan ang walang kwentang tatay? Gaano niya sinaktan si Mommy? Hindi mo ba alam? Mga misunderstanding lang iyon. At mahal na mahal ni Mommy si Daddy. Hindi pa siya naka-move on. Imposible. Ang Mommy ko ay hindi bulag sa pag-ibig. Si Mommy ay hindi bulag sa pag-ibig. Mahal niya si Daddy at sobrang lalim ng pagmamahal niya. Ayoko lang na malungkot si Mommy. Ayoko rin na malungkot si Mommy.
Kahit na ayoko sa walang kwentang tatay. Iwan mo sa akin. Manatili ka at magkwento ka sa akin. Hindi mo ba siya gusto? Dahil hindi ko siya gusto, kaya siya magkwento sa akin. Ang pagkain namin ay hindi ganun kasarap. Umalis ka! Ako. Sinikap niya na kunin ni Mr. Potam ang ika-4 na beaver. Kaya ang mga beaver ay nagtrabaho ng mas mabilis. Pagkatapos, nagkaroon sila ng mas maraming oras para masayang lumangoy. Sige, tapos na ang kwento. Galit na galit ka sa akin? Bakit mo pa ako pinagkwento? Bakit mo ako pinagkwento? Iniwan mo si mommy at kami. Siyempre galit ako sa'yo. Iniwan? Mommy, pumunta na rin tayo sa kwarto. Ayoko nga, matutulog na ako. Mommy, anong nangyari sa'yo? Parang mabigat ang ulo ko. Baka nalamigan ako. Okay lang ako. Mommy, tara na. Sabay tayong makinig sa kwento ni Daddy. Ano ang ibig sabihin ng iwan? Mommy, dapat kayo ni Daddy matulog sa iisang kama. Sa iisang kama? Ako, Sa ibang mga bata kasi, ang mommy at daddy nila ay sabay natutulog. pero siya ay hindi ninyo daddy. Kaya hindi pwedeng matulog kaming dalawa sa iisang kama. Kapag nakahanap na kayo ng daddy, tayong 4 na mag-anak ay matutulog sa iisang kama. 'Di ba? Mommy, kung hindi ka sasama kay Daddy para patulugin kami, hindi na ako matutulog. Naku. Sige, pagbigyan na natin ang mga bata. Nag-abala ako sa'yo ngayon. Ikaw lang mag-isa ang nag-aalaga ng mga bata. Mahirap din siguro. Sarili ko naman silang mga anak, kaya dapat lang na maghirap. Uy, Ginoong Pei, ang tungkol sa 7 taon na nakaraan ay natunton na. Mauna ka na, Presidente Pei. oh. Magulo ang buhok mo. Bakit ako umaasa kanina? Ibig bang sabihin? Presidente Pei, ito ang dokumento mula 7 taon na ang nakalipas. Pitong taon na ang nakalipas, hinabol ako ni Linyan. Tinanggihan ko siya. Sinasabi ng intuition ko na ito ay hindi totoo. Ako at si Linyan ay tiyak na hindi ganoon ang relasyon. Siyasatin mo si Dingding at si Dangdang ang pinagmulan. Tandaan, dapat itong lihim. Oo, Presidente Pei. Kain na! Mommy, nasaan si Daddy? Bumalik na sa kanyang bahay, syempre. Mommy, ang gabi na. Pinauwi mo pa si Daddy mag-isa. Napakadelikado. Dangdang, ang iyong saloobin kay Pei Moyo, bakit biglang nagbago? Sabihin mo ano ang ibinigay niya sa iyo. Wala naman. Sa tingin ko lang, okay naman siya bilang daddy ko. Sige, kumain na kayo. Anong sabi mo? Sige na anak, huwag ka nang magalit. Kapag dumating na si Linyan, tuturuan natin siya ng leksyon. Si Linyan na yung munting sinta. Paulit-ulit na nangaakit kay Muyan, kaya ako napagalitan ni Muyan. Kung magpapatuloy ito, baka hindi na ako matanggap sa pamilya Pei. Hindi pwedeng hindi. Kailangan mong pakasalan ang pamilya Pei. Kung hindi, tapos na ang pamilya Lin natin. Kasalanan lahat ni Linyan na yung munting sinta. Kung hindi dahil sa kanya, ang ating si Yumeng matagal nang ikinasal kay Mr. Pei. Kung maglalakas loob si Linyan na putulin ang aking kita, wag mo akong sisihin kung magiging malupit ako. Nasaan ang mga bagay ng nanay ko?
Gusto mo ng mga bagay ng nanay mo, ate? Kunin mo mismo. Baka hindi mo kaya. Bilisan mo at ibigay mo sa akin ang mga bagay ng nanay ko. Akala ko ang lakas-lakas mo. Wala naman pala. Hawakan ninyo siya. Kuya, anong nangyari sa iyo? Pakiramdam ko hindi okay si Mommy. Baka may nangaapi sa kanya. Tara, suportahan natin si Mommy. Oo. Lin Yumeng, ano ang gagawin mo? Wala talagang mga bagay ng nanay mo. Ngayong nandito ka, huwag mong asahan na madali kang makakaalis. Saktan ninyo siya ng todo para matuto siya ng leksyon. Kanino ninyo gustong magturo ng leksyon? Dumating ka sa tamang oras. Mamatay ka kasama ng nanay mong to. Tao, patayin ninyo ang dalawang itong mga cute. Kayong mga cute! Nangaapi kayo sa mami ko at gusto pa ninyong agawin si Daddy! Ngayon gusto ko kayong disiplinahin ng mabuti para maibsan ang galit ni Mommy. Ay, huwag basagin ang aking mga sulat at drawing. Ay, huwag basagin ang florera ko. 10 milyon, huwag basagin. Huwag basagin, ikaw. Ikaw. Sabi ko nang huwag mong harangan ako! Cute, baliw ka ba? Kung muli mong sasabihin ng aking kapatid na babae, gagawin kitang walang ngipin. Sir Pei, nasaan ang proyektong iyon? Susunod tayo. Hoy, Moyan, bilis iligtas mo ako. Papatayin na ako ni Lin yan. ipos ang meeting pumunta sa pamilya Lin. Ay, ang schedule ng meeting ay iba pang araw na lang. Tigil. Moyan, sa wakas dumating ka na. Ano ba talaga ang nangyayari? Si tatay at ang pamilya niya ay niloko lang si nanay at inapi pa siya. Moyan, nagsisinungaling siya. Sila talaga ang umapi sa amin. Tingnan mo, ginawa nilang gulo ang bahay. Bakit ang init nito? Moyan, ako ang iyong fiancé. Hindi ko pinapayagan na alagaan mo si Lin yan. Nilalagnat siya. Kailangan ko siyang dalhin agad sa ospital. Ayaw ko. Lin yan, mamatay ka na. Okay lang si Miss Lin, nilalagnat lang ng bahagya. Mauna na kayong magpagamot, ang sugat sa likod. Sige, salamat. Bakit ako nandito? Si tatay ang naghatid sa'yo. Si nanay at tatay para protektahan ka nasugatan ng masamang babae. Nasugatan siya para iligtas ako. Si mommy at daddy ay talagang mahal ka. Sige, puntahan mo na siya. Pupunta na ako. Talagang nagmamalasakit si daddy kay mommy. Dangdang, huwag mo siyang pagdudahan. Ha! Sa pagkakataong ito, may konsensya siya. Sige. Ginong Pei, itong peklat sa tiyan. Medyo malalim. Mukhang hindi bababa sa 5 taon. Pwede kang magpa-laser para hindi lumala. Noong aksidente 7 taon na ang nakalipas. Miss Lin, gising ka na. Ano pakiramdam mo? Wala naman masyadong problema. Kailangan mo pa ring magpahinga. Oo. Nakikita ko, Miss Lin, talagang nagmamalasakit ka sa asawa mo. Gagawa ako ng reseta. Maglagay ka ng gamot sa loob ng 3 hanggang 5 araw at gagaling. Hindi siya asawa ko. Ang sweet ninyo, sabi pa hindi kayo mag-asawa. Ang sweet ng daddy at mommy ko. Dingding, huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Umuwi na tayo.
Mukhang hindi na tayo kakain ng tanghalian ngayon. Busog na ako sa inyong pagmamahalan. Magreseta na kayo ng gamot. Salamat, Doktor. Tara na. Salamat sa tulong mo ngayon, President Pay. Iuwi ko na ang mga bata. Tayo na. Mommy, mahina pa ang katawan mo. Bakit hindi na lang si Daddy ang maghatid sa atin? Hindi na. Umalis kayo, dali! Alagaan mo ang asawa mo. Mapanganib yan. Mahina pa ang katawan mo. Hindi ako mapakali. Ihahatid na lang kita sa bahay. Salamat, President Pay, sa paghatid sa amin. Daddy, ihatid mo si Mommy sa kwarto para hindi na naman mahilo si Mommy. Tama si Kuya. Kaya mo bang buhatin si Mommy? Buhatin ko kayong dalawa. Ay. Ginoong Pay, kaya ko naman. Umuwi ka na muna. Mahina ka pa. Sabi ng doktor, kailangan mong magpahinga ng mabuti. Gagawa ako ng noodles para sa'yo. Ano ba talaga ang ibig sabihin ni Pay mo yan? Bakit niya ako inaalagaan? Baka may gusto siya sa akin. Ano kaya ang ginagawa niyang masarap? Wow. Noodles na may kamatis at itlog. Ang bango. Gutom ka na ba? Oo. Eto. Masarap ba? Oo, mas masarap pa rin ang luto ng asawa ko. Mas magaling pa sa mga chef sa labas. Sige, lumabas ka na. Bakit parang pamilyar ang eksenang ito? Hindi ko alam kung ano ang gusto mong kainin kaya gumawa ako ng noodles na may itlog. Ano, hindi ba masarap? Wala, naiisip ko lang na pamilyar sa akin ang lasang ito. Pamilyar din sa akin. Paano naman hindi magiging pamilyar? Ito ang specialty dish mo. Palagi mo akong nilulutuan ito. Linyan. Tayo. Linyan tayo na. Pay mo yan. Bakit minsan mabait ka sa akin at minsan naman sinasaktan mo ako? Hindi ko lang mapigilan ang sarili ko. Gusto kitang lapitan. Lumabas ka muna. Gusto kong mapag-isa sandali. Bunso, ang gulo ng love life ni Mommy, no? Sa mga ganitong pagkakataon, ako na ang bahala. Kuya, lumapit ka. May sasabihin ako. Ding-ding. Daddy, nagpainit ako ng gatas. Ang bait mo. Mommy, may problema. Masama ang pakiramdam ni Daddy. Bilisan mo, tingnan mo siya. Oo? Moyan? Anong nangyari? Tara. Abangan! Hindi naman siya nilalagnat. Mukhang walang sakit. Huwag kang umalis. Huwag mo akong iwan, okay? Tatay, medyo wild pa rin. Ate, ikaw talaga ang may paraan.
Ayokong ganito. Pero ang tatay na walang kwenta ay sobrang inutil. Ayoko lang na malungkot si mommy. Ate, ikaw ay may matalas na dila ngunit malambot na puso. Sa totoo lang, gusto mo pa rin si tatay. Hindi naman. Sige na ate, tara na umalis na tayo. Huwag na nating istorbohin sina tatay at mommy. Pay mo yan, ano ba talagang nangyayari sa'yo? Huwag mo akong iwan. Ang init ko. Pay mo yan, nalason yata ng droga. Kanina si Dingding ang tumawag sa akin para pumasok. Si Dingding kaya ang naglagay ng droga? Pay mo yan, kumalma ka. Tulungan mo ako. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Tulungan mo ako. Pananagutan kita. Ah! Binabalaan kita. Wag mo na akong kilitiin. Narinig mo ba? Kiklitiin kita. Ang babae sa alaala ko ay si Linyan. Si Linyan ang hinahanap ko. Sabihin mo ang totoo. Matagal na ba akong gusto mo? Itatama ko lang, ikaw ang unang sumugod sa akin. Ako? Dingding. Daddy, nagpainit ako ng gatas. Salamat, Dingding. Baka si Dingding ang naglagay ng gamot sa gatas ko. Gamot? Ha, pero dapat pasalamatan si Dingding. Kung hindi, hindi ko pa malalaman kung paano kita magiging asawa. Huwag kang magsalita ng walang katotohanan. Sino ang gustong maging asawa mo? Ay, anong gagawin mo? Naalala ko na, ang taong nasa alaala ko ay ikaw. Ang taong 7 taon na ang nakaraan ay ikaw din. Anong ibig sabihin ng naalala mo? 7 taon na ang nakaraan, na aksidente ako sa sasakyan, nawala ang alaala ko. Sinabi ni Lin Yumeng na siya iyon, na laging nasa tabi ko. Kaya hindi mo sinasadya na maging malamig dahil nawalan ka ng alaala. 7 taon na ang nakaraan, nawala ang alaala ko. Sa loob ng maraming taon, palagi akong naghahanap ng paraan para maibalik ang alaala ko. Palagi kong naramdaman na may kulang sa puso ko. Hanggang ngayon, saka ko lang naramdaman na napuno ang puso ko. Hindi ko man lang alam. Mula ngayon, magiging maayos na tayo. Tungkol kay Lin Yumeng, hindi ko siya pakakawalan. Si Lin yan na munting sinta sinira niya ang buong pamilya Lin. Ay, sige na, sige na. Huwag ka nang magalit, baka masira ang katawan mo sa galit. Anong karapatan ni Linyan at sobrang ipinagtatanggol siya ni Moyan? Ay, anak ko, hindi mo dapat ginawa yon kay Moyan. Kung gusto mong kalabanin si Linyan, kailangan mo pa ng tulong ni Moyan. Gusto mo bang makipag-ayos kay Moyan? Pero tama ang sinabi ng nanay mo, pumunta ka at humingi ng tawad kay Moyan. Hoy. Moyan, kasalanan ko lahat. Hindi ko dapat ginawa iyon kay ate. Bigyan mo ako ng pagkakataong humingi ng tawad. Sige. Panahon na para magbayad si Lin Yumeng. Magpahinga ka ng mabuti. Pinacheck ko na kay assistant mo. Sa makalawa, magandang araw para sa kasal. Wala kang kailangang alalahanin, pakasalan mo lang ako ng maganda. Sino ang nagsabing magpapakasal ako sa iyo? Ipapaalam ko sa lahat ikaw ang asawa ko. Poprotektahan kita habang buhay. Moyan, ako ang may kasalanan pero mali rin si ate na sinira ang pamilya Lin. Dapat mong ipagtanggol ako. Ipagtanggol ka? Eh, sino naman ang ipagtatanggol si Linyan? Moyan, anong ibig mong sabihin? Ang babaeng kasama ko 7 taon na ang nakalipas, ikaw ba talaga iyon? Kung hindi ako, sino pa? Moyan, anong nangyayari sa'yo? May sinabi ba si ate sa'yo?
Niloko mo ako sa loob ng maraming taon. Ikaw ang dahilan kung bakit ako nagkamali kay Linyan. Hanggang ngayon, nagsisinungaling ka pa rin sa akin. Naalala mo na ba ang lahat? Moyan, mahal na mahal lang kita. Kailangan mong bayaran ng ginawa mo. Ilabas siya. Huwag mo yan. Ipakulong siya habang buhay. Sa wakas si Daddy na at ang kasal nila ni Mommy, sobrang excited ko. Sana maging mabuti si Daddy kay Mommy simula ngayon. Kung hindi, hindi ko siya patatawarin. Dangdang, si Daddy ay magiging mabuti sa atin at kay Mommy. Tara, pumunta tayo sa simbahan. Oh. Ay, kuya! Dangdang. Ding-ding. Ding-ding, okay ka lang? Ang ganda. Ma? Yan. Ito ay heirloom na kwintas. Dati, kasalanan ko. Ikaw, patawarin mo ako. Ma, napakamahal nito. Hindi ko ito matatanggap. Ang ganda. Linyan, kung gusto mong mabuhay ang anak mong babae, pumunta ka sa pabrika sa kanlurang labas ng bayan sa loob ng 10 minuto. Mami, huwag kang pumunta dito. Mahal, tumahimik ka. Huwag mong saktan si Dangdang. Kung hindi ka makarating sa loob ng 10 minuto, hindi mo na makikita ang iyong anak na babae habang buhay. Yan ano ba? Ma, si Dangdang ay kinidnap ni Lin Yumeng. Wala na akong oras para ipaliwanag. Pupunta na ako. Ito. Moyan, si Dangdang ay kinidnap ni Lin Yumeng. Si Yanyan ay pumunta mag-isa. Mabilis magpadala ka ng tao. Nag-aalala ako. Ma, huwag kang mag-alala. Tiyak na magiging maayos si Yanyan. Mahal, huwag kang matakot. Malapit nang dumating ang nanay mo para iligtas ka. Masamang babae ka. Dapat ay hindi ka na iniligtas ng kuya ko. Manahimik ka. Kung hindi mo na makikita ang nanay mo. Subukan mo akong saktan? Siguradong hindi ka tatakasan ng daddy ko. Ang yabang ng boses mo. Ngayon tingnan natin kung ano ang mangyayari kapag sinaktan kita. Ano bang magagawa niya sa akin? Tigil! Ay, mabilis ka pala dumating, mukhang mahal na mahal mo ang iyong anak. Lin Yumeng, pakawalan mo na si Dangdang. Pwedeng pakawalan siya kung papalitan mo ng buhay mo, bibitaw ako. Mami, huwag! Huwag mong galawin si Dangdang. Medyo limitado ang pasensya ko, bibilang ako hanggang 10. 10. 9. 8. 7. 6. 5. Mami, huwag! Ayos ka lang ba? Dangdang mo yan, dumating ka na sa wakas. Mamatay ka na? Ganda? Tatay mo yan, Moyan. Moyan, tatagal ka. Tatay. Moyan, tatagal ka. Huwag kang mawawala, Moyan. Tatay. Mami, nasa panganib si tatay, kailangan agad gamutin. Ma'am, huwag mag-alala. Dadalhin ko na si Amo Pei sa ospital. Tiyak na magiging maayos siya. Bilis. Pay mo yan, tiyak na magiging maayos ka. Moyan. Gising ka na, pakiusap. Si Daddy, magiging okay naman siya, di ba? Siya ay mapalad. Siguradong magiging okay. Moyan, gising ka na. Natakot ako sa'yo. May masakit pa ba sa'yo? Okay lang ako. Dahan-dahan. Pasensya na. Simula ngayon, hindi na kita pababayaan. Hehe, kuya. Tara na.
Ang ganda mo ngayon. Ang sweet mo. Si Mommy ang pinakamaganda. Si Mommy ang pinakamaganda sa buong mundo. Tatay, ikaw na. Yan. Gusto kong ibigay sa'yo ang buong buhay ko. Papakasalan mo ba ako? Oo. Matagal ko nang hinihintay ang araw na ito. Matagumpay na natapos ang kasal. Ngayon mangyaring halikan ng lalaking ikakasal ang kanyang bride.